Hello guys! Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So ngayon, ang pag-uusapan natin is tungkol dun sa kaibigan kong, sinasabi kong kaibigan na papalayain natin ngayon. Kung maalala nyo pa yung aking content nung August tungkol sa Comelec gun ban, yun yung time na ikinulong ko yung aking kaibigan, yung sinasabi kong kaibigan. So, ayun. Ngayon naman is November 30. Bali, 3 buwan siyang nakulong. At ako mismo ang nagkulong sa kanya. So, 3 buwan. Ang gun ban natin, 3 buwan din siyang nakulong. So, dahil tapos na ang gun ban, masaya tayo ngayon dahil makakalabas na yung aking kaibigan. Papalayain ko na siya dahil open na ulit siyang gumala. Kasama ang kanyang, syempre kasama yung kanyang mga papers. So yung kaibigan na sinasabi ko guys is dito ko siya ikinulong. So ayan. Ito na guys, yung susi para palayain natin yung ating kaibigan. So, syempre, masaya siya ngayon kasi makakalabas na siya. And, syempre, lalo na ako. Masayang masaya kasi makakapiling ko na ulit siya. Makikita ko na ulit siya. Mahahawakan ko na ulit siya. So, ayan guys. Papalabasin lang natin yung kaibigan nating ikinulong ko dito nung bago mag-start ang gun ban. Ayan. Dito. Tcharan! Ayan siya. Ayun Eto na siya guys. Makakalabas na yung ating kaibigan. So, dahil tayo ay responsible gun owner, kailangan nating i-safety check. Kahit ito ay alam nating safe dahil nung itinago natin dyan is clear talaga siya. So, kailangan natin safety check. Ayun. Walang laman yung chamber, walang naka-insert na magazine. So, safe na safe yung ating kaibigan. Ayan. And kalabitin natin doon sa safe direction. Ayun. Sobrang na-miss ko talaga tong kaibigan ko na ito guys. Aywan ko doon sa mga ibang mga nag-aalaga din ng ganitong kaibigan. Kung na-miss din nila yung malamang, ganoon din ang ginawa nila. Pagkatapos ang gun ban, pinalaya din nila yung kanilang kaibigan. Sobrang na-miss ko talaga to. Ayun poging-pogi pa rin yung kaibigan ko. Malaya na ulit siyang gumala kasama ako. Ayan Ganun na ganun pa rin guys. Walang pagbabago yung ating kaibigan. Poging-pogi pa rin. And, syempre, yung ating mga magazine, eto. Walang laman talaga yan nung itinago natin, guys. Yan. Safe na safe talaga. Ayan. So, dahil tapos na ang gun ban, free na siya ulit na gumala. And, syempre, siguraduhin natin na kumpleto yung papers natin. Yung LTOP, license to own and possess firearm, and yung firearm registration natin, kailangan, and yung ating permit to carry outside of residence, kailangan yung tatlong yun is lagi nyong dala. Wag kalilimutan. And para sa kalaman ng iba, bago ko hinawakan yung aking kaibigan o bago ko pinalaya, sinigurado kong nasa bulsa ko yung mga mga papers or tawag nito, yung aking LTOP and ang kanyang firearm registration. Yung LTOP natin guys is matagal pa ang expiration. Ang expiration niya is year 2030.
2032. Dahil 2022 natin siya nirenew, so mag-e-expire siya ng 2032 dahil 10 years na po ang validity ng LTOP ngayon. Pinahaba nila. So maraming salamat kay Tatay Digong na siyang ano niyan. And syempre sa mga senators natin. And syempre sa ating mga PNP, maraming salamat dahil na-approvean yung pagpapaigting ng ating LTOP na humaba yung kanyang yung validity. And yung ating PTC rin is humaba rin. Ginawa na nilang 2 years. So masaya tayong lahat kasi masusulit natin yung ibinayad natin. Although meron tayong 3 months na nasayang dahil hindi natin nagamit or hindi tayo nakapag-shooting sa range. So okay lang 'yon. At least para naman sa kaligtasan ng lahat ng mga tumakbo, mga politiko or sa private individual is para naman si bubuti ng lahat yung gun ban para lessen yung nangyayaring krimen. Sinabi kong lessen dahil meron pa rin naman mga politikong nagpatayan and meron pa rin namang mga hitman na nagdala ng baril kahit gun ban. So ang isang malinaw dito is responsible gun owner or licensed gun owner ang naapektuhan talaga. Dahil malamang susunod sila sa batas para hindi ma-revoke yung kanilang license. Pero mga kriminal, never na susunod sa batas yan. Never silang susunod sa COMELEC gun ban yan. Kahit pa sabihin mong gun ban yan, hindi man susunod yung mga kriminal. Dahil kriminal nga sila wala silang pakialam. So, ang talagang tinatamaan talaga is yung mga lehitimong nagmamay-ari ng baril. And, syempre, curious lang ako. Kasi merong isang incident na nangyari. Parang parte yata ng Mindanao na yung pareho silang tumatakbong barangay captain ba yun? Hindi ko na kung pareho ba silang parang gano'n, pareho silang barangay captain. And yung isang tumakbong barangay captain is nilusob niya yung isang yung kaaway niyang barangay captain. Kung hindi ako nagkakamali, parang magkamag-anak pa yata itong mga ito. Nilusob niya para ito ay patayin. Subalit nakarma, minalas siya dahil hindi niya napuruhan or hindi ba niya tinamaan yung kanyang dapat papatayin, at nagkataon naman nadala din nung isa yung kanyang baril, gumanti ito ng putok at ang namatay is yung attacker. So ngayon lang, curious lang ako kung ano ang mangyayari ngayon doon sa victim or doon sa nakasurvive na kapitan. Kakasuhan ba siya ng illegal possession of firearms dahil dala niya yung kanyang baril during election gun ban period? So comment na lang kayo guys kung napanood nyo rin ba yung news na yun. Curious lang talaga ako kung ano ang mangyayari doon sa nakasurvive na yun. Pero how if hindi niya dala yung kanyang baril? Malamang patay siya. Dahil, syempre, kung hindi siya napuruhan dun sa unang putok, pwede siyang puputukan ulit hanggang sa mapatay siya. Ngayon, dapat ba talaga na magkaroon ng gun ban tuwing election? Or hindi? Comment na lang po yung ibang responsible gun owner dyan. Hindi po natin sinasabing ayaw natin yung gun ban. Dahil kung talaga namang ito ay nakakatulong, well, maganda. Pero kung balansin mong maigi, meron ding disadvantage sa mga responsible gun owner dahil syempre, paano nga naman nila mapoprotektahan yung sarili nila? Yung criminal talaga is hindi naman talaga sumusunod sa batas yan. So,
Yun lang ang masasabi ko, guys. And syempre ito na nga pala yung ating bag. Ayan, so lalagay na natin yung ating kaibigan dito. Ayan, oh. Yan. And mag-shooting tayo. And yung ating mga magazine. Ayan. 4 na magazine. Okay natin. So, ayan, kasama na natin lagi yung ating kaibigan. Masaya tayo dahil pwede na tayo ulit mag-shooting. And syempre, ingat pa rin po tayo palagi. And wag po nating kakalimutan, sunod po tayo lagi sa batas. Nang sa ganun hindi tayo matulad sa iba na nakulong dahil sa pagsuway sa tawag nitong batas. So dahil tayo ay responsible gun owner, kailangan siguraduhin natin lagi na dala-dala natin yung ating mga permit, license, and firearm registration. At nang sa ganun happy tayong lahat. And syempre, malaya na siya. Ayan. So ayan guys, hanggang dito na lang yung ating topic for today or ating content for today. And ayun, maraming salamat nga pala sa ating mga kaibigan dyan na walang sawang sumusuporta sa atin. And sa ating mga silent viewers na rin, salamat. And God bless po sa ating lahat. Bye bye!